Welcome to our channel and welcome to another stock analysis video. Today's video, pag-uusapan naman natin si ASEN, Pure Gold, and APX. Pero bago tayo mag-proceed sa mga stocks na ito, let's have a recap muna sa PSE index natin. Maganda yung closing ni PSE index natin this week. Nag-close siya sa 6,098.21. So, balik na ulit siya sa 6,000 levels. Although below pa rin si PSE index natin sa mga moving averages natin, yan makita natin dito. Which means na sa bearish area pa rin tayo. So for this chart, initial resistance natin would be around this 6,200 level. Itong level na yan. Itong level na to. And 6,200 level. Ayan, dito, 6,200. So, plot lang natin yung Darvas natin to determine our support and resistance level. So, for our Darvas, ayan, dito. Yan ang magiging initial Darvas box natin. So, ito yung mga price level na possible na i-revisit ng market natin pag nagkaroon ng buy up or sell down. Itong pinaka-resistance level. Pero yan, bago pa niya ma-reach to, kailangan niya munang i-break ito 6,200 level. Ito yung pinaka magiging initial resistance for PSE stock index natin. Then afterwards, pag na-break niya to, we can expect na umabot yung stock na up to this level, 6,600 level. Yan yung susunod na resistance ni PSE index. Then for our support, ito, dito sa 5,800 level yan. Pag nagkaroon naman ng sell down, dito natin siya pwedeng makita na mag-revisit sa mga price levels. So, let us continue with our selected stocks for this video. So, una sa listahan natin is ASEN. What I like about ASEN is itong recent breakout niya. Itong breakout niya dito sa 20-day moving average. Nakalabas na siya dito sa 20-day moving average natin, which makes it the stock to be on our radar. Although yung close niya, medyo doji yung close ni ASEN, which means yung mga traders are still undecided at what direction the market will push through or saan bang direction pupunta si ASEN. So, plot naman natin yung Darvas natin to determine our resistance and support levels for ASEN. So, kung ipa-plot natin yung Darvas natin, ayan, dito. Ayan, from this top, and hanggang dito. Yan yung magiging initial Darvas natin. So, if i-buy up si ASEN, pwede natin makita na i-revisit niya to up to 3.15 price level. Yun yung makikita natin na potentially next resistance ni ASEN. And dito kasi natin makita yung, kung mapapansin natin, ito din yung kasi yung previous support and resistance ni ASEN. Yan. Pagkatapos nyo ma-hit tong 3.15, yan, pwedeng umabot hanggang 3.26. At dito kasi makita natin na, yan, sakto siya dito sa previous support niya dito. And ito mga support levels before. Kaya yun yung magiging resistance, support turn to resistance level ni ASEN. Then, sa support level natin, yung gagamitin natin initially is yung moving average natin. So, initially, yung support na ipa-plot natin is around this 2.76. Itong moving average natin yung gagamitin natin as our initial support. Then, yun, pag nagkaroon ng sell down pa rin, mabutas nyo itong 20-day moving average natin. Possible bumaba pa siya hanggang dito sa 2.40. Yan, 2.40 na support level. So, ayun, let us see which direction pupunta si ASEN.
if ever na magkaroon ng buy up or sell down. So, next sa listahan natin is Pure Gold. Ayan. And yun, recently, na-break na din ni Pure Gold yung from this week, yun, na-break niya ulit yung 20-day moving average natin. And yun, kung ipa-plot natin yung Darvas niya, initial Darvas box natin for Pure Gold, and pwede natin siyang i-plot from here to this point. And kung makikita natin yung si Pure Gold, makikita natin nagre-resist siya dito sa resistance level nung box na 'to. Yan, mapapansin natin yan. Parang triple top na nga yan, eh. Kung ipa-plot natin yan resistance level. Ayan, dito, dito, ayan, at saka dito. Yan, yan, nire-respect niya talaga yung ano, resistance level na 'to. Kung mapapansin natin parang triple top na din yung si Pure Gold. So, if magkakaroon ng buy up or buying pressure dito sa Pure Gold, yan, i-break na niya 'tong level na 'to. Um, Susunod na pwede natin i-consider na resistance would be here, yan. 'Pag nag-breakout dito. Yan, possible na susunod na resistance na makita natin is around this price level yan. Dito sa yan, almost 46 pesos. Yan. So, para naman sa support natin, initial support ko will always be this moving average. Yan, pag bumaba pa siya dito, possible yan, i-revisit nyo muna itong 39.63 moving average as our initial support. Pero yun, pag nagkaroon ng sell down, yun, mas maraming nagbenta, pwede nating makita na umabot si Pure Gold up to this level sa 35.48. And one thing maganda rin kay Pure Gold, this coming April is makita natin mag-i-issue din sila ng dividend this April. So, we may expect some significant move for this stock because of those scenarios. Yan, nagkaroon ng initial strong uptrend direction. Tapos meron pang dividend. So, makita natin na pwedeng gumalaw si Pure Gold in the coming weeks. And last on our list is APX. So, APX is one of the strong performing stock natin in the past week. So, nire-respect kung makikita natin dito sa chart, nire-respect ni APX yung mga moving average natin. Ayan, makita natin na bumaba siya sa moving average 20 natin. And then afterwards, pagka tama niya sa moving average, nag-bounce ulit siya. Which we can see for these 3 weeks or 3 candles na nangyari. So, yan, upon reaching 20-day moving average, nagkaroon ng buy up. Then, yun, i-plot naman natin yung Darvas natin in this scenario. So, for our Darvas, ayan. So, makikita natin na na-breakout na din ni APX yung Darvas box natin. So, makikita din natin dito na around 52-week high na din yung price levels ni APX, then wala din tayong makikitang susunod na resistance level ni APX. Almost all-time high na rin to si APX. So, for this kind of scenarios naman, para ma-determine natin yung next resistance ni APX, ang ginagawa ko is dinoduplicate ko tong box na to. Then, ipapatong ko na siya dito. Then, ang magiging susunod na resistance na pwedeng umabot kay APX is around dito sa 23.46. Pero almost 24 na din to. Pwedeng umabot ng 24, makakita tayo ng resistance. And also for APX, mag-i-issue din siya ng dalawang dividend, isang regular dividend at saka isang special dividend. Ayan. So, marami-raming movement yung pwedeng mangyari
with APX for these scenarios. Lalo na, malakas yung buying pressure na pinapakita ni APX, with the technical chart niya. So, yan. And in the case of APX, yan, ito yung mga levels na makikita natin or um, na pwedeng magkaroon ng significance. And then for our support, dito pa rin tayo sa moving average yan. Kung initial support natin will be this 20-day MA. Then, ang after, pag nabutas yung 20-day MA, itong susunod na support natin will be the lower box ng initial Darvas box natin. So that's it for the 3 stocks for our video today. If you find the video helpful, pa-like and share na rin. And if hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe para maging updated sa mga susunod na stock analysis video. And for your request, comment lang sa comment section and isasama natin siya sa susunod na video. Thank you for watching and see you sa susunod na video.